ano naman yung kaibahan ng common cold sa allergic rhinitis at paano talaga sila ma-differentiate? Pag allergic rhinitis naman, nako, common dyan makati yung ilong, no? Makati yung mata nila, o kaya paminsan nagluluha na, no? Pero yun nga, may sipon din naman talaga. Pwedeng halimbawa tumutulo, alternating with nasal congestion, and syempre, usually meron yang genetic predisposition. So pag sinabing genetic predisposition, no, pag tinanong mo yung angkan, no, yung magulang, yung mga kapatid, maaaring meron din sila. Namamana ang allergic rhinitis. Kwento sa akin ni Kim, may mga sintomas din ng allergic rhinitis ang kanyang ina. Habang isa naman niyang kapatid, mayroong hika. Sa datos ng World Allergy Organization, nasa 400 milyong tao sa mundo ang mayroong allergic rhinitis. Hanggang 30% ng adult population at nasa 40% naman ng mga bata. Himayin pa natin ang pagkakaiba ng allergic rhinitis at common cold pagdating sa sintomas. Sa taong mayroong allergic rhinitis, mas karaniwan ang pangangati ng ilong at lalamunan at pagluluha ng mata. Sa taong mayroong common cold naman, mas karaniwan ang pagkakaroon ng sore throat at pananakit ng ulo at katawan. Bihirang lagnatin ang taong mayroong common cold pero posible. Habang ang allergic rhinitis naman, hindi may uugnay sa lagnat. Mas manipis at nagtutubig ang mucus o sipon ng taong mayroong allergic rhinitis. Sa common cold, mas makapal at minsan kulay dilaw o berde. Pagdating naman sa sanhi, ang allergic rhinitis ay dulot ng exposure sa mga allergens. Tulad yan ng alikabok, polusyon, balahibo ng hayop, pabango, pollen grains at iba pa. Habang ang common cold naman ay dulot ng impeksyon ng virus o ng bakterya. Malaking abala para kay Kim bilang isang working mom kapag sinusumpong siya ng kanyang allergy. Bagamat hindi ito nakakahawa, balakid naman ito sa mga pang-araw-araw niyang gawain. Minsan, hindi na makapagtrabaho ng maayos si Kim at hindi na rin niya maalagaan ng husto ang kanyang anak. Kaya naman, ingat na ingat siya. Kapag deep cleaning, parang ilang araw ko siyang hindi nalinis tapos sobrang dami ng alikabok. Kailangan ko mag-face mask para hindi mapunta sa akin yung alikabok. Ganun po, iiwasan ko lang siya ng busa, iiwasan ko po. Nakaka-help naman po yung partner ko sa sitwasyon ko kasi alam naman po niya na ganun, may allergic rhinitis ako. Yung baba, siya yung naglilinis. Less din po sa trabaho ko since tatrabaho po ako sa gabi. Kapag tingin niya susumpungin na siya ng kanyang allergic rhinitis, umiinom na agad si Kim ng gamot. Antihistamine ang pangkaraniwang iniinom para maibsan ang epekto ng allergic reaction. Ang histamine ay isang compound na inilalabas ng ating cells sa katawan bilang tugon sa allergy. Nagdudulot ito ng pag-expand ng ating mga blood vessels at pamamaga. Kapag uminom ng antihistamine ng isang taong may allergic rhinitis, nababawasan ang pagkabara ng nasal passages at pangangati. Nagdudulot ito ng ginhawa pero ang isa sa mga pupwedeng side effects ay ang pagkaantok.